Hi everyone! Welcome back to my channel and this is SDK. At ngayon pag-uusapan naman natin at mag-share tayo ng 5 rason kung bakit hindi ka magtatagumpay dito sa Pilipinas. At karamihan sa atin mga Pilipino ay pinipili na lang na ibang bansa or maging OFW or makipagsapalaran at yun, magtrabaho sa ibang bansa at sabi natin magpaalipin. Kasi pagwala tayo doon, we are expat, so kung ano yung trabaho na daratan natin doon, susundin natin, syempre dahil doon sa pinirmahan natin kontrata. Ako ay isang former OFW and for 9 years, so alam ko at naranasan ko at nakita ko rin yung mga kababayan natin na hindi lahat talaga ay siniswerte at pinapalan. Okay? But compare mo dito sa Pilipinas, mas madaling makaipon kasi may mga country talaga na walang tax. Unlike dito sa Pilipinas na mag-grocery ka lang, kasama doon sa bibilhin mo yung value added tax. Pag sumahod ka rito, pag medyo malaki yung sahod mo, malaki din yung tax. So, ganoon, di ba? So, hindi mo siya makukuha at halimbawa, sumasahod ka rito ng 50k. So, ang tax mo nasa 10k, may mga kaltas pa, and so on, may mga benefits pa, o magkano na lang yung matitira, di ba? So, hindi siya yung net na tinatawag. Gross lang yung total nun. Okay? So, wag natin patagalin. Ito yung number 1 na reason. So, mataas ang kompetisyon. Tama naman. Mataas ang kompetisyon sa produkto, sa trabaho, at kung meron kang something na produkto na ginawa, pwede nilang ipirata, gagayahin ka nila. So, yan. Ganyan ang Pilipinas kasi minsan ayaw nila na alam mo na yan, yung crab mentality na tinatawag, common yan sa atin bilang isang Pilipino. Sa atin yan, ugali natin yan, na masakit man sabihin, masakit man aminin, pero yan yung totoo na nangyayari. Even sa abroad, ay kung sino pa yung mga kapwa mo Pilipino, sila pa yung manghihila sa'yo pababa. Okay? So, yan yung number 1, mataas ang kompetisyon sa produkto, sa trabaho, maraming mga competitive, and pag may produkto ka, pipiratahin, gagayahin ka. So, yan yung rason. Okay? Number 2, maliit at mababa ang sweldo. Siyempre, compare mo dito sa Pilipinas, doon sa abroad, mas mataas talaga. Dito, as a chef, ako ay isang chef. So, head chef. Dito, makikita mo doon sa Indeed, yung range ng salary is like 20,000 to 35,000. So, if depende sa company, may mga 40,000. Pero kadaramihan, nagre-range lang ng 25,000 to 35-45,000 yung nakikita ko na salary. Unlike doon, if you are head chef sa amin, sa Qatar, so you are ranging 80k to 100k a month. So, ibang-iba talaga yung salary range na binibigay dito compare doon sa ibang bansa. So, yan yung number 2. And then, minimum wage earner. So, kung minimum wage earner ka, parang mahirap yon na pagkasyahin mo yung sa araw-araw. Minsan, kulang pa talaga. For example, nasa probinsya ka, 479 lang dito sa Batangas. 4 ang anak mo. Kakain ka. Nagpapagatas ka, for example. So, kulang na kulang yon. Saan na lang? Sa isang araw, sabihin mo, 1 kilong bigas, 2 kilong bigas, magkano na yon? Ulam nyo, 2 beses kayo kumain, sabihin mo na. And then, baon ng mga bata, mapapasok pa sa school. So, kulang na kulang talaga, di ba? So, hindi ganun na parang mahirap kang umasenso talaga kung ganun yung sitwasyon mo at baka magkautang ka pa pagdating ng panahon. At nangyayari talaga yan dahil kahit ako, na-experience ko yan. Yung ganyang klase. Kulang na kulang. So, kung mag-i-stay ka doon, hard work ka, kahit mag-overtime ka pa, baka magkasakit ka pa. Diba? So, kulang pa yon yung kinita mo doon sa pagpapagamot mo. So, yun yung sa mga isang dahilan. Inflation. Diba? Yung inflation rate dito sa atin, taon-taon tumataas. Yung 100k mo na nilagay mo sa bangko, paglipas ng 1 taon, bumababa na yung value niya. Pansinin nyo, dati, isang cart ng grocery, then bibili ka ng isang cart ng grocery, nasa range na ng 5,000 ngayon isang cart nasa 7 to 10k na, diba? Ibig sabihin konti na lang yung buying power niya is lumiliit yung halaga niya.
So, I'm not saying na igastos nyo or tang-iyan nyo yung pera nyo sa bangko, pero at something kailangan maghanap kayo ng multiple source of income or saan nyo pwedeng i-invest para lumago or magdoble pa yung kita nyo dun sa pera nyo na i-impact. Kasi kung tatambak nyo lang dyan, hindi yan kikita, liliit lang ang value niya, okay? But syempre, importante pa rin marunong tayong mag-ipon. Okay, number 3 na dahilan ay crab mentality in Filipino culture. So, hindi natin may tatanggihan dahil alam natin sa sarili natin, kahit nga paglabas mo pa lang ng bahay mo, yung kapitbahay mo pag hindi healthy, yung surroundings mo, parang yung mga marites, merong mga ganyan, ayaw nila na umaangat ka kasi gusto nila pare-pareho lang kayo sa sitwasyon na ganon. So, pagka ganun ang environment nyo, kailangan nyo umalis, kailangan nyo lumipat, something like, iwanan nyo yung ganong klaseng sistema. Kasi kung yun at doon pa rin kayo, stuck kayo sa lugar na yon, ay hindi talaga kayo aasenso. Okay? So, hilahan pababa. Yan, hilahan pababa. Inggit dito, inggit doon, may mga marites dito, marites doon, hindi mawawala yan. Common yan dito sa atin sa Pilipinas. Kaya ingat lang at iwasan natin yan yung mga rason na yan kung bakit mahirap yung umasenso sa buhay. Okay? At wag rin naman sana tayo na maging kagaya nila. Okay? So number 4, negatibong kapaligiran. So yun na yun, sinabi ko na yun, mahihirap yung, kung balimbawa, mahihirap mentality. Ayan, so yung mga mahihirap mentality means mahirap sila, yung mag-isip nila sa isang bagay is negatibo. Ay, posible yan. So, negative na yon. Iniisip pa lang nila, nakatalo na sila, di ba? So, negative yon. Hindi ko kaya yan, posible yan. So, ganon, yung mga advice na ganon, yun yung mga maririnig mo at makikita mo sa paligid mo, ay talagang hindi ka asenso dyan, no? Mahihirapan ka talagang iangat yung sarili mo dun sa kahirapan. Number 4. Ayun, so kung ikaw ay nakatira sa mga something like yung environment mo is like squatter, sabihin naman natin, ganon, or dun sa mga lugar na yung karamihan is hindi naman natin dinidegrade yung mga tao na squatter means hindi naman dinidegrade natin yung mga tao na walang pinag-aralan or something like ganon. But yung mga nakakasama natin, sabi nga na sa book, sa libro na yung nabasa ko, ay you are the average of the 5 person you spend the most time with. So, halimbawa, kung makasama mo yung mga manginginom o nagsusugal, so ikaw na rin yung panglima. Mga sugarol, so ikaw na rin yung panglima. Mga nagsasabong, so ikaw na rin yung panglima. Okay? So, mga manginginom, gano'n, ikaw na rin yung panglima na lasenggero. So, kailangan piliin natin kung sino yung mga nakakasama natin dahil kung ano sila, yun din tayo. Kaya, mahirap tayong umasenso kung gano'n yung environment natin. Okay? Number 5, syempre kailangan natin ng right mind setting. So, yan. Right mind setting, ibig sabihin, kailangan mong i-reprogram yung sarili mo at kung ano ba yung mga bagay na pinaniniwalaan mo. Kasi kung naniniwala ka sa sarili mo na hindi ka aasenso, hindi ka talaga aasenso kasi nililimitahan mo pa lang, sa isip mo pa lang ay natatalo ka na. So, kailangan risk taker nandoon yon, pero magkaiba yung attainable or sa yung hindi attainable. So, yung mga paniniwala mo, malaking factor yan kung bakit hindi ka aasenso. Kasi sabi nga nila, if you believe something that you can change the future, kung naniniwala ka doon, mangyayari yun. Siyempre, kailangan meron kang disiplina, meron kang perception, positive attitude. Kasi kahit anong mangyari na struggle mo, and expect mo na may mga struggle, magpapatuloy ka pa rin. Hindi yung nasa kalagitnaan ka na ng journey mo, isusuko ka. So, yun yung mga factor kung bakit hindi ka aasenso. Kailangan mo ng proper right mindsetting ng mentor. Kailangan mo i-motivate ang sarili mo. Makinig ka ng mga podcast, makinig ka ng mga positive news, iwasan mo yung mga negative news, and then motivational video,
And then, of course, you need to invest in your health. Sabi nga nila, health is another form of wealth. So, hindi ka pa rin magiging successful kung nagkakasakit ka, at kung successful ka, hindi mo rin mai-enjoy, diba? So, kailangan balance yan. Your mentally, your spiritually, your emotionally, and your physically. So, yan, 4 na yan, napaka-importante. Okay? So, ulitin natin yung mga 5 reasons kung bakit hindi ka aasenso dito sa Pilipinas. Unang-una, mataas ang kompetisyon. Pangalawa, maliit ang sweldo. Pangatlo, ay yung crab mentality ng Filipino culture. Pang-4, yung negatibong kapaligiran mo. At pang-5, syempre, right mind setting dapat. Okay? So, yun lang ang ating vlog for today, and sana nakatulong tayo ng konti para ma-enlighten yung ating mga isipan na kung ano yung tama at dapat nating iwasan dito sa Pilipinas. Okay? So, maraming salamat po, and ganito na lang muna ang ating video, and have a great day everyone. Peace out.